Paano kung ang isang simpleng mangkok ng pagkain ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao? Sa mundong puno ng paghusga, may isang taong piniling tumulong kahit kapos siya. Isang kwento ng gutom, pangarap, at kabutihang walang hinihinging kapalit. Pero sa bawat kabutihang ginagawa, sigurado ka bang walang kapalit ang tadhana? Oops! Teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng mga kwento. Ano? Tara? Simulan na natin. Maagang nagising si Mang Roy, gaya ng nakagawian niya sa loob ng halos 30 taon. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay nagsisindi na siya ng kalan sa kanyang maliit na pwesto ng pares sa gilid ng kalsada sa Maynila. Hindi ganoon kalakihan ang kanyang kinikita. Sapat lamang upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan nila ng kanyang asawa at anak. Kilalang kilala nga si Mang Roy sa kanilang lugar. Bukod kasi sa pinakamasarap ang pares nito, mabuti rin ang puso nito. Mang Roy, isang pares nga po with rice. Mang Roy, lechon Paris po sa akin. May mami po ba? Dalawa po dito. Mang Roy, dalawang pares nga po dito. Samot-saring mga tao nga kaagad ang bumungad sa kanya pagbukas niya pa lang ng kanyang pwesto. Sige po, maupo muna kayo at ihahanda ko na ang order nyo. Nakangiting sambit niya. Kahit nga maliit ang kanyang pwesto at hindi sapat ang upuan at lamesa niya, nagpapasalamat pa rin siya dahil tinatangkilik talaga siya at nagtsatsaga ang mga customer niya kahit nakatayo lang. The best talaga ang pares mo, Mang Roy. Ito talaga ang hinahanap-hanap ng sikmura ko kapag sa iba ko kumakain. Sabi ng isang lalaki. Ano bang sikreto mo, Mang Roy? Tanong ng kasama nito. Pagmamahal lang. Sagot niya. Dahilan para mapatawa ang mga ito. Sa kabilang bahagi nga ng kalsada ay may mag-amang nakatira sa ilalim ng sirang tarpaulin. Parehong nakatingin ang mag-ama sa mga taong kumakain sa paresan ni Mang Roy. Tatay, gutom na po ako. Nakangusong sabi ng batang si Christian. Pasensya na anak. Wala na kasing natira sa pera ni tatay. Hayaan mo, kapag may tirang sabaw sa paresan, ihihingi kita. Hinaplos ni Omar ang buhok ng anak. Mamaya pa rin kasi makaka-extra si tatay sa palengke. Dahil nga hindi nakatapos si Omar, hindi siya matanggap sa magandang trabaho. Kaya nagtitiis siya na pa-extra-extra. Hindi rin naman siya pwede sa mabibigat na trabaho dahil may kapansanan siya sa paa. Hindi kasi siya nakakalakad ng maayos dahil maliit ang isang paa niya. Sa gitna nga ng pagtitinda ni Roy, nakita niya ang mag-ama. Kaagad siyang sumandok ng 2 pares at tinawid ang kalsada. Omar, kain muna kayong dalawa. Kilalang kilala niya ang dalawa dahil madalas bumili ng sabaw sa kanya si Omar. Wala kaming pambayad. Nahihiyang tugon ni Omar. Walang problema sa bayad. Libre yan kaya hindi mo kailangang mag-alala. Nakangiting saad niya. Talaga po? Tanong naman ni Christian. Oh, sige na, kumain na kayong dalawa. Kapag wala kayong inumin, punta lang kayo sa pwesto ko. Maraming salamat, Roy. Ngumiti lamang ang lalaki bago naglakad pabalik sa kanyang pwesto. Kahit pa nga hindi ganoon kalakihan ang kanyang kita, hindi pa rin siya magdadamot sa kapwa. Lalo na kung kaya niya namang magbigay. Sa araw-araw nga, nakasanayan na ni Roy na pakainin ng mag-ama. Mas inagahan niya ang pagbubukas para mas maagang makakain ng mga ito sa pwesto niya. Kapag may ibang tao kasi, ay madalas itaboy ang mga ito. Bagay na ayaw niya. Christian, Omar, halika kayo rito. Kumain muna kayong dalawa. Pagtawag niya sa mag-ama. Masayang lumapit naman sa kanya ang batang lalaki. Bibigyan niyo po ulit kami ng libreng pares? Oo, may kasama na yung kanin kaya mabubusog ka na. Sagot ni Roy.
Hindi ka ba malugi niyan, Roy? Nangangambang tanong ni Omar. Hindi naman. Sige na, maupo na kayong dalawa at kumain. Naupo naman ang mag-ama at nagsimulang kumain. Hindi naman maiwasang mapangiti ng lalaki habang nakatingin sa mga ito. Bigla niya tuloy na miss ang anak na nasa probinsya. Omar, enroll mo kaya si Christian sa paaralan? May future yung anak mo. Sigurado ako doon. Sambit bigla ni Roy. Plano ko nga siyang pag-aralin. Ang kaso, hindi ko pa kayang bilhan siya ng uniforme. Magkano lang kasi ang kitaan ko sa palengke ngayon? Tugon nito. Huwag mong intindihin ang uniforme niya. Pwede kong hingin yung sa kakilala ko. Mag-ipon ka na lang para sa gamit niya at ako nang bahalang maghanap ng uniforme niya. Nakangiting sabi niya. Naku, maraming salamat, Roy. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik lahat ng tulong mo. Wala yon. Basta mag-aral ka lang ng mabuti, Christian. Opo, Mang Roy. Nawala nga ang atensyon ni Roy sa mag-ama nang magsimulang magsidatingan ng mga customer niya. Pansin niya pang pasulyap-sulyap ang mga ito sa kumakaing mag-ama. Bakit mo binibigyan ng ganyang pagkain yung 20 lube? Mamimihasa yung mga yan. Sabi ng isa niyang customer na lalaki. Oo nga, tapos hindi man lang tira-tira ang ibigay mo? Pagsang-ayon ng asawa nito. Wala namang masama kung bibigyan ko sila. Isa pa, tao ho sila, hindi aso. Kaya bakit ko ho sila bibigyan ng tira-tira? Takang tanong niya. Sus, balulugi ka yan kung ganyan palagi. Tignan mo, sa'yo na rin aasa ang dalawang yan. Naiiling na sabi ng matandang lalaki. Wala naman hong masamang tumulong sa kapwa. Hindi ko ho ikalulugi kung papakainin ko sila. Ngumiti siya. At saka, masaya po ako dito sa pagtulong ko. Hindi naman po ako nagsisisi. Napatingin siya sa mag-amang masayang kumakain, kaya lalo siyang napangiti. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, patuloy siyang tutulong ng walang hinihinging kapalit. Tinupad nga ni Roy ang pangakong siya na ang bahala sa uniforme ng batang lalaki para makapasok ito. Nahingi niya ito sa mga kakilala. Ang sapatos naman na gagamitin ito ay binili niya para bago ang gagamitin. Dahil sa pagtutulungan nila ng ama ni Christian, nakapasok ito sa eskwela. Sobra-sobra ang pasasalamat ng batang lalaki kay Roy. Kaya nga tuwing uwian ay tumutulong siya ditong magligpit at maghugas ng mga gamit. Mang Roy, kapag malaki na po ako at naging mayaman, ako na po ang tutulong sa inyo. Nakangiting sabi niya. Hindi mo naman kailangan gawin yon dahil masaya akong tulungan ka ng walang kapalit. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Masaya na ako. Nakangiting sagot niya. Gusto ko pa rin pong bumawi sa'yo dahil sobrang bait mo. Pagagawan po kita ng sariling pwesto mo. Yung mas malaki po. Matagal-tagal pa po yun kaya po dapat magpalakas ka. Napatawa naman si Roy at tumango na lamang. O sige, hihintayin ko ang araw na yon. Nasa ganoon nga silang sitwasyon nang dumating si Omar. May dala itong 2 balot na gulay. Ibinigay niya ang isa kay Roy. Pambawi man lang sa'yo kahit papaano. Sobra-sobra na ang tulong mo sa aming mag-ama at hindi ko alam kung paano susuklian yon. Sabi ni Omar. Omar, hindi naman ako humihingi ng kapalit. Gusto ko lang talagang tumulong. Alam ko kasi ang pakiramdam ng pinagdadamutan. Tugon nito. Kapag ikaw naman ang nangangailangan, nandito kami para sa'yo. Ngumiti lamang si Roy. Sa pasasalamat nga lang ng mag-ama ay malaking bagay na para kay Roy. Iyon lang ay sapat na para sa kanya. Christian, itong baon mo. Narinig ko kasing wala pang sahod si tatay mo. Kaya ako munang mag-aabot sa'yo. Sabi niya at inabot sa bata ang 100. Kasya na ba yan sa 3 araw mo? Naku, huwag na po Mang Roy. May biskit naman po ako sa bag. Tanggi nito. Umiling siya. Kapag may gusto kang bilhin mo lang. Isa pa, tinutulungan mo naman ako palagi sa parisan ko. Kaya tanggapin mo na yung pabaon ko. Maraming salamat po talaga Mang Roy. Sige na, pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa klase. Dahil nga sa kabutihan ni Roy, masayang pumasok si Christian sa eskwela. Nitong mga nakaraang araw kasi ay nararamdaman niya ang pagsuko sa pag-aaral dahil madalas siyang asarin sa eskwelahan nila. Pero tuwing naiisip niya ang sakripisyo ng ama at pagtulong ni Roy sa kanila, nanunumbalik ang kanyang motibasyon. Lumipas nga ang ilang araw.
nawala bigla si Roy. Hindi ito nagbubukas ng tindahan at hindi nila alam kung nasaan na ito. Tatay, bakit wala na si Mang Roy? Malungkot na tanong ni Christian. Nalulungkot siya hindi dahil wala nang mamimigay sa kanila ng libreng pagkain. Nalulungkot siya dahil parang pangalawang ama na niya ito. Hindi ko rin alam, anak. Tugon nito. Pero ang totoong nabalitaan ni Omar ay umuwi ito ng probinsya dahil may nangyaring hindi maganda. Hindi lang niya masabi sa anak dahil alam niyang mag-aalala ito. Anak, mukhang matatagalan ang pagbalik ni Roy. Dapat pagbutihin mo lalo ang pag-aaral ha. Kailangan mo magtiyaga dahil kailangan nating makabawi sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Gagawin lahat ni tatay para mapag-aral ka. Kahit bawal sa akin ang mabigat na trabaho, pipilitin ko. Kailangan mong makatapos dahil yun ang pangarap ni Roy para sa'yo. Tumango si Christian. Opo tatay, magtatapos po ako at magiging isang doktor. Nandito lang ako palagi sa'yo anak. Lumipas nga ang araw, linggo at buwan. Hindi na muling nagparamdam si Roy. Hindi alam ng mag-ama kung saan na nga ito. At ang pwesto nga nitong parisan ay napalitan na ng bagong nagtitinda. Si Omar ay natanggap bilang isang construction worker sa isang establishmento. Kahit pa nga may kapansanan nito, hindi ito sumusuko. Ganoon din ang anak niyang si Christian. Para hindi mabigat sa ama, nagbabarker siya at nagbebenta ng mga kalakal para may pambaon sa eskwela. Alam niyo ba, nakita ko si Christian kahapon. Marami siyang dalang mga basura. Sabi ng isang babaeng kaklase nito. Nakita ko rin siya noong isang araw. Ang dungis-dungis din niya. Sabi naman ng isang batang lalaki. Kami rin. Nung pasakay kami ng jeep, siya ang nagtatawag ng mga pasahero. Sabi pa ng isang batang lalaki. Dapat hindi natin siya gawing kaibigan kasi mabaho siya at sa kalsada lang siya nakatira. Hindi nga maiwasang mapayuko ng batang lalaki dahil sa naririnig niya mula sa mga kapwa niya estudyante. Ramdam na ramdam niya ang panliliit sa sarili. Pero ayos lang sa kanya ang mga naririnig dahil sanay na naman siya. Hindi pa rin naman yun magiging dahilan para sumuko siya. Nang dumating nga ang kanilang guro, natahimik ang mga kaklase niya. Kayo ba? Anong pangarap niyo sa buhay? Tanong ng kanilang lalaking guro. Ako po, pulis. Ako po, sundalo. Ako po, model. Ako po, artista. Nagtaas ng kamay si Christian, kaya napatingin sa kanya ang lahat. Ako po gusto ko pong maging doktor. Nakangiting sabi niya. Magiging doktor daw yung pulubi! Dahil sa sinabi ng isa niyang kaklaseng lalaki, nagtawa na ng lahat. Si Christian naman ay ngumiti lamang. Hindi siya magagalit. Patutunayan lamang sa mga ito na kaya niyang tuparin ang pangarap niya. Nang mag-high school si Christian, mas naramdaman niya ang hirap, lalo pa at maraming gastusin at bayarin. Idagdag pa ngang madalas magkasakit ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Gagaling din ako. Sabi ni Omar sa anak. Tay, huminto muna kaya ako. Magtatrabaho po muna ako para makapag-ipon. Tsaka ako babalik sa pag-aaral. Sabi niya sa ama. Hindi ako papayag dyan sa gusto mo, Christiana. Kahit ako sumuka ng dugo, magtatrabaho pa rin ako para mapag-aral ka. Responsibilidad ko yun bilang ama mo. Seryosong tugon ito. Pero tay, nahihirapan na po kayo. Pero hindi pa ako patay. Napatitig siya sa ama. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mukha nito na mapatapos siya. Napahinga na nga lang siya ng malalim bago tumango. Basta po, kapag nakikita kong hindi nyo na kaya talagang magtrabaho, hihinto muna ako saglit. Kasi mahuhuli lang naman po ako. Hindi naman po ako lalayuan ng pangarap ko. Sabi niya sa ama. Kaya ni tatay. Kakayanin ko dahil gusto kong may maabot ka at hindi matulad sa akin. Ngumiti lamang si Christian bago yakapin ang kanyang ama. Nakagraduate ng senior high school si Christian at napaluha nga ang kanyang ama dahil nagtamo siya ng mataas na karangalan. Ang galing-galing mo anak. Umiiyak na sambit nito. Grabe din po kasi ang sakripisyo niyo sa akin. Inakbayan niya ang ama. Kaunting taon na lang tay.
Gagraduate na ako. Siguradong proud na proud sa'yo si Roy. Alam kong ito rin ang gusto niya para sa'yo. Kapag nakita ako ni Mang Roy, ipapakita ko sa kanya ang diploma ko at awards. Nakakuha ng maganda-gandang trabaho ang ama ni Christian. Kaya ngayon nga ay hindi na sila sa kalsada nakatira. Nagrerenta sila ngayon ng maliit na apartment. At kahit nga maayos-ayos ang trabaho ni Omar, pinipili pa ring maging working student ni Christian. Alam niyang mabigat-bigat sa bulsa ang kukuhanin niyang kurso. Kaya kailangan niya ring mag-ipon. Ayaw niyang iasa ang lahat sa ama, lalo pa at alam niyang hirap na din ito. Pagkatapos nga ng seremonya ng graduation, dumiretso ang dalawa sa isang mall para mag-celebrate. Dapat po nagpares na lang tayo. Iyon lang po ang gusto kong kainin. Saad niya. Pasensya ka na anak. Hindi ko kasi gustong kumain ng pares kung hindi si Roy ang nagluto. Alam mo naman na yun talaga ang binabalik-balikan. At saka, minsan lang to. Kaya gusto kong masulit natin. Deserve mo ring makakain ng masarap. Tugon nito. Thank you po sa celebration, tatay. Ipinapangako ko pong gagalingan ko pa sa pag-aaral para maging doktor na ako. At gagawin naman lahat ni tatay para makamit mo ang pangarap mo. Hindi ako susuko kagaya ng hindi mo pagsuko. Nang tumungtong sa kolehiyo si Christian, doon mas lalong lumala ang pagsubok niya sa buhay. Sunod-sunod nga ang bayarin at mataas din ang kanyang tuition. Halos wala na siyang tulog dahil may trabaho din siya sa gabi. Madalas bumagsak ang kanyang katawan. Mabuti na lamang at nandyan ang kanyang ama para alagaan siya. Ang daming luhang ibinagsak ni Christian dahil sa hirap at pagod. Ang dami niyang tanong noon sa Diyos kung bakit ganoon nangyayari sa kanya. Pero lahat naman ng yun ay nasuklian. Nakagraduate siya ng kolehiyo bilang cum laude at nakapasa ng board exam. At lumipas nga ang ilang taon. Naging isang ganap siyang doktor. Doktor na may paninindigan at handang tumulong sa kapwa ng bukal sa kanyang loob. Doc Christian, uwi ka na. Kain muna tayo sa labas. Napalingon siya sa kaibigang si Kyle. Isa itong janitor sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Mukhang naaadi ka na sa pares ni tatay ah. Pabiro niyang sambit dito. Kalasa kasi nung kay tatay. Sagot nito at napatawa. Nagpatayo nga ng parisan business si Christian. Nagpatayo rin siya ng grocery store para sa ama. Ang parisan kasing itinayo niya ay para kay Mang Roy na hanggang ngayon ay hindi niya pa nakikita. Isama mo kaya si tatay mo? Di ba nakauwi na kamo siya sa apartment mo? Oo sige, siguradong matutuwa yun. Gustong gusto ka rin niyang kasing makilala. Bago nga dumiretso sa parisan, dumiretso muna sila sa apartment nila Kayla. Sakay sila ng kotse ni Christian. Nang makarating doon, inaya siya ng kaibigan sa loob. Ito ang unang beses na makikita niya ang ama ng kaibigan dahil nasa probinsya ito. At nang makita niya ito, natigilan siya. Mang Roy! Gulat niyang sambit. Nagtaka ang matandang lalaki. Magkakilala ba tayo? Ako ho ito. Si Christian. Masayang pakilala niya. Christian? Nanlaki ang mga mata nito. Ikaw na ba yun, iho? Ang laki-laki mo na. At isa ka ng doktor. Ang tagal ka ho naming hinahanap ni tatay. Hindi napigilang yakapin ito. Grabe. Hindi ko po ini-expect na kayo ang tatay ni Kyle. Mukhang pinaglalapit po tayo ng tadhana. Masaya akong makitang mabuti ka at naabot mo ang pangarap mo. Nakaka-proud ka, Christian. Naiiyak na sabi ng lalaki. Dahil uhuyin sa inyo, Mang Roy. Kung hindi ho dahil sa tulong nyo noon, hindi ko ho makakamit itong pangarap ko. At ngayong nakita ko na ho kayo, panahon na para ako naman ang bumawi sa'yo. Mang Roy, bawal tumanggi dahil matagal mo akong tinaguan. Natawa naman ang matandang lalaki bago mapatango. Sobrang saya ni Christian dahil sa wakas nga ay nakita niya ang taong unang naniwala sa kanya at sa kanyang ama. Hindi nga makapaniwala si Kyle at Christian sa nangyari. Pakiramdam nga ni Kyle ay itinadhana talaga silang magkita ng kaibigan.
para makita nito ang kanyang ama. Mang Roy, ito po ay unang bawi ko sa inyo. Talagang pinag-aralan muna namin ni tatay ang lasa ng pares mo para maitayo ito. Ngumiti si Roy. Mang Roy, ang pares na kinatatayuan mo ngayon ay para sa iyo. Nanlaki ang mga mata nito. Sandali, para namang sobra-sobra na to. Hindi po ito sobra-sobra kumpara sa kabutihan nyo noon. Hindi ba't sinabi ko pong babawi ako? Ito na po yun. Sinadya naming ipatayo ni tatay ang paresan na to dahil naniniwala kaming magtatagpo ulit ang landas nating dalawa. Christian, parang ayos na yung mga tulong mo sa akin. Sabad ni Kayla. Kayla, kaibigan kita kaya wala sa akin yun. Inakbayan niya ito. Maraming salamat sa inyo, Christian. Omar, makakabawi na rin ako sa lahat ng nawala sa akin. Makakabalik na si Kyle sa eskwela. Naiiyak na sabi ni Roy. Dahil kasi sa pagkamatay ng asawa nito, naubos ang ipon niya. Idagdag pang nabaon sila sa utang. Kaya napilitan ng anak niyang huminto at magtrabaho sa Manila. No problem, Mang Roy. At tungkol po sa pag-aaral ni Kyle, ako na hong bahala doon. Pag-aaralin ko itong kaibigan ko at gagawin din isang ganap na doktor. Nakangiting saad niya. Maraming salamat talaga sa inyo. At tuluyan ang lumuha si Mang Roy. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Roy. Dahil ikaw ang unang naniwala sa amin. Dahil sa kabutihang loob mo, nabigyan mo kami ng inspirasyon ng anak ko. Salamat dahil naging pangalawang ama ka sa kanya. Nakangiting sabi ni Omar. Napangiti na lamang si Roy. Hindi niya lubos akalain na ang simpleng mangkok ng pares na itinulong niya ay dobling-dobling biyaya ang ibabalik sa kanya. Ang tratuhin ng lahat ng may dignidad dahil nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang damit, pera o katayuan sa buhay. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit sa tamang panahon, ang mabubuting gawa ay bumabalik sa paraang hindi pa sa ating inakala. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.